sa? Good morning po. Malapit na po yung Semana Santa. Malapit na po yung mga kapatiran nating nagpe-penitensya. Pero sa atin, bilang isang tunay na Kristiyano, inako na lahat ni Jesus. So, hindi na po tayo kailangan mag-penitensya. Kasi, binayaran na po lahat yun ng ating Panginoong Jesus. Bago po ito, gusto ko i-share sa inyo yung buhay ni Jacob o Jacob na alam natin, yung mga nag-Bible yung mga bata dito, alam nila yung kwento ni Jacob. Yung ibig sabihin ng Jacob o Jacob ay deceiver. Kasi pagkabata pa lang ni Jacob, he deceived his older brother. Diba? Sa sinapupunan pa lang, hawak ni Jacob yung talampakan ni Esau. Kung saan nakita natin sa paglaki nila, kinuha ni Jacob ang birthright ni Esau. Simula doon, nabuhay po si Jacob ayon sa kanyang ngalan. From verse 28, nung pumunta siya sa kanyang tiyuhin na si Laban para makuha ang kamay ng kanyang anak, nakuha po that time, nakuha ni Jacob dalawa. Yung dalawang anak po ni Laban. Pero yung nakita natin dito is, habang sa ating Pilipino, meron po tayong ganitong paniniwala, di ba? Pagkatrabuhin mo muna para makuha mo yung matamis na oo ng iyong maging kabiyak. Ako po, nagtrabaho siya ng 10 years para kunin yung kamay ni Rachel. Pero after 3 years, hindi pa lang kamay ni Rachel ang nakuha niya. Yung kapatid niyang babae. So nagtrabaho siya ulit ng 10 years para makuha yung kamay ni Rachel. Doon pa lang na nakuha yung matamis na oo ni Rachel na naging siyang asawa. During that time, si Jacob po ay nagtrabaho sa kanyang tiyuhin / father-in-law na kay Laban. Doon po nakita natin kung ano ang ginawa ni Jacob. Si Jacob po ay naging shepherds ni Laban. At nung aalis na si Jacob, gumawa siya ng kalokohan. Yung mga magaganda, malulusog na mga tupa o mga hayop, may ginawa siya. Kaya kapapaan po, I don't forget the word. Didat na nala. Yung mga balat ng hayop, nilagyan ng mga putik para hindi magandang tignan. Lahat ng maganda, lahat ng matataba, gumawa po ng kalokohan si Jacob. During na alis na siya, pinili niya yung gano'n. Alam po ni Laban na yung classic idea si Jacob. Pero mas marami pa rin pong nakuwang mga hayop si Jacob kaysa kay Laban. Yan. At doon, nakita po natin from 33 to 34, uuwi na po dapat si Jacob sa kanyang tahanan sa Canaan o yung promised land ni Lord. Pero narinig niya na ang kanyang kapatid ay nandun. If you remember, takot na takot po si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau. Bakit? Kasi nung kinuha po ni Jacob ang birthright ni Esau, at sinabi ni Esau, papatayin kita. Kaya po si Jacob umalis sa Canaan, pumunta kung saan ang kanyang tiyuhin na si Laban. Tumakbo po at umalis si Jacob sa kanyang tirahan. Yung ginawa po ni Jacob, gumawa siya ng kalokohan. Instead na imit niya ang kanyang kapatid ng harapan, ano pong ginawa niya?
33 to 34, yung kanyang mga hayop, yung kanyang mga ari-arian, dinivide niya sa tatlo. 1, 2, 3. Yan. Tapos ang ginawa niya, nagpauna siya sa kanyang mga alipin. Nahuli siya. Sabihin mo kapag nakita mo ang aking Panginoon, which is Esau that time, ito'y regalo. Yan. Sa takot po ni Jacob, hindi niya makaharap ang kanyang kapatid. So gumawa siya ng 3 times. Lahat ng ito, regalo. Lahat ng ito, regalo. Lahat ng ito, regalo. Ngunit, nung nakita niya ang kanyang kapatid na harapan, wala na sa kaisipan ni Esau yung sinabi niya sa kanyang kapatid. Pero si Jacob, nandun pa rin yung takot. Lumayas po si Jacob dahil sa takot. So nung nakita po sila ng kanyang kapatid, kung tutusin po, yung idea niya nawala. Kasi gustong lumapit si Esau sa kanyang kapatid at hinagkan niya. Wala na sa akin yun. Pero si Jacob nandun pa rin. So sa 35 po, sabi ni Esau, tara, uwi na tayo. Sabi ni Jacob, sige kuya. Sige. That time, tinatawag ng master ang kanyang kuya, mauna ka na, susunod ako. Kasi yung mga anak ko, bata pa, yung mga hayop na meron ako, mga bata pa. Hindi nila kaya yung journey. So dahil po wala sa puso ni Esau, yung ganong idea na meron si Jacob, nauna po si Esau. Ang ginawa po ni Jacob is then na sumunod sa kanyang kapatid, kumaliwa po siya. Hindi niya sundan, hindi siya umuwi sa kanilang tahanan. Instead, na pumunta siya sa land of Seir, pumunta siya sa land of Sakot. Sakot po pala yung name na yun. So, doon po siya naninirahan for 10 years. Pero yung verse 33, meron po doon kung saan nakipag-wrestle ang Diyos kay Jacob. Ang sabi ng Jacob that time, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. So nung nangyari po ngayon, nag-bless po ng Panginoon ang buhay ni Jacob. At doon po unang tinawag na Israel, si Jacob, sa 33. Ano bang pangalan mo? Sabi ng anghel, Jacob. Ano yung pwede is parang proud siya sa kanyang pangalan. Pero pinalitan po ito ng Panginoon na Israel. Na ibig sabihin, God's rule. Israel means God's rule. Kung saan ang Diyos na ang mamumuno sa buhay ni Jacob o Israel. Pero dahil po si Jacob ay punong-puno ng negatibo sa kanyang puso at kaisipan, kahit naranasan niya na first hand ang kabutihan ng Diyos, hindi pa rin siya sumunod. At dito po sa verse 35 kung saan nangusap muli ang Panginoon Diyos kay Esau. At ito po yung titignan natin the way back. Actually ito pong the way back na to, tatlo po sila. It's a series. And I try po na during this Sunday, except sa Easter, continuous po natin yung series the way back. Daan pabalik. Ang unang daan pabalik po ay ang back to Bethel. Yan. Makita po natin dito yung back to Bethel or going back to the house of God. At ito po yung idea natin na makikita. Be attentive, be aware, be compliant. Kapag yung A naging dito, be complete. Iba naman po ibig sabihin nun. Instead of compliant na sumunod, magiging reklamador. So, kaya po kanina, tinitingnan ko, bakit pareho sila? So yung A at saka I, pag nagkabaliktad yan, iba yung ibig sabihin. So, higit 30
30 taon ang nakalipas nung nagkaroon ng vow si Jacob na bumalik sa Bethel. Sabi po 30 years. Kung saan nakita at naranasan po ni Jacob ang Diyos mismo doon sa kanyang pagtakas. Kung babasahin po natin yung Bible from Genesis chapter 20, 25, nung pong sinabi ni Esau na papatayin kita, tumakbo po si Jacob papunta kay Laban. Doon na mismo, that time, naranasan niya ang Panginoong Diyos. Nung takot na takot siya, ang Diyos po ang kumilos kay Jacob. Sabi po ni Jacob that time, sasambahin kita. Kung titignan po natin sa ating buhay ngayon, kung si Jacob ang ating mga anak, nakita, naranasan ng ating mga anak yung kabutihan ng Diyos. Hindi po ba? Sa ating mga magulang ngayon, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. At ito yung gusto natin ipasa sa ating mga anak na sila mismo ay makita at maranasan ang kabutihan ng Diyos. Pero nakita po natin dito, kahit naranasan, nakikita ni Jacob at ni Esau ang kabutihan ng Diyos, hindi pa rin sila sumunod o sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Paano? Nag-away sila sa birthright. Doon nagsimula ang away nilang magkapatid. Pero sa puso at sa isip po ni Esau, ang nangyari ay nangyari na. Wala na sa kanya. Pero kay Jacob, lahat yun nakaratak sa kanyang puso. Ito yung shadow sa kanyang puso. Kaya hindi siya makapag-get over. It takes him 30 years para makita ang kamay ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Makikita natin na si Jacob ay malapit sa Diyos. Pero sa totoong buhay, malayo si Jacob sa Diyos. Yung daan po from Shechem to Bethel takes only 30 miles o 48.28 kilometers. Noong pong sinerge ko ito, ang pinakamalapit na 48 kilometers sa pabalakan ay Lubao, yung mga nasa norte. Ang naman is sa may Carlac. Kung titignan po natin, bakit nagkaroon ng 30 years before nakabalik si Jacob sa Bethel? Ito yung pagkaaralan po natin. Ayan. 30 years from 48 kilometers. Anong ginagawa ni Jacob? Sabi niya, kung pupunta tayo, kung lalakaran natin itong 48 kilometers na to, it only takes, kung mabilisan, kung tumatakbo tayo, 8 oras. So from Shechem to Bethel, it only take 8 hours. But iba po kasi yung daanan. Sa atin kasi, dahil mabilis, meron po tayong spalto na daan. Meron po tayong sementadong daan. At that time, wala silang daanan. At ang Bethel o City of Luz, that time is a bulubundukin. So mahirap yung paglakad kasi meron siyang pataas, meron siyang pababa. Pero hindi yun ang nakita ng dahilan. Dahil sa takot po ni Jacob, ayaw niya maranasan ang Panginoong Diyos. At makita po natin, babasahin natin verse 35, maraming nangyari sa buhay po ni ako. Doon, nakita natin yung pinaka-babae, which is Dina, the only girl, or the only daughter na meron po si Jacob, which is Dina, ginahasa po siya ng hari ng Shechem. Ano yung response ni Jacob? Ni Jacob? Okay lang. Okay lang na maghahasa ang kanyang kakaisa, only daughter. Wala sa kanya.
At hindi lang po yun, wala din sa kanya kasi nasa yung attention po ni Jacob, that moment is about prosperity and security. Okay lang sa kanya ang kanyang mga anak ay mag-asawa ng mga taga-Canaanites. If you remember, sa salita ng Panginoon Diyos, huwag kang makipag-apit. Diba? Huwag silang makisama sa hindi nila kalahi. Kaya nga po si Jacob, pinapunta ng kanyang ina na si Rebecca doon kung saan si Laban, para kanyang maging kabiyang ay kapareho ng kanyang pananampalataya. Pero kay Jacob, nakita na ito, pero because he was occupied by security and prosperity, hindi niya nakita yung purity at piety ng kanyang pamilya. When we say called piety, sa Kristiyano, ito yung trust and love natin para sa Diyos. Ito yung following His commitments and His commandments, faithfully praying to Him for mercy and strength. Meron po tayo tinatawag ng Christian piety. Ito yung pananampalataya natin. Pero si Jacob, that moment, dahil ang kanyang kaisipan, occupied sa prosperity and security, wala siyang piety and purity. Okay lang na kanyang mga anak na babae ay maghahasa, okay lang na hindi niya magawa ang kanyang ginagawa bilang isang mananampalataya. Kasi meron na siyang blessings. Yung condition po daw ni Jacob ay madalas, ito yung kondisyon ng mga Kristiyano sa panahon natin. We may appear to be walking close to God while the opposite is true. We may still continue to preserve the forms and observe the rituals of piety, but in fact, the reality is not there. Paul described this condition as holding to a form of godliness, although they have denied its power. It means we have the form of being Christian, but we don't have the authority and power of Christ in our life. Ito yung sinasabi sa 2 Timothy 3 and 5. At ito po yung sinasabi sa Revelations 2 and 4. Remember in the Church of Ephesus, ano pong sabi ni Jesus Christ sa Church of Ephesus? You lost your first love. Gumagawa kayo ng mga ito dahil habits nyo, naging routine nyo lang, pero wala ang iyong mga puso. Same din po ito sa Church of Laodicea. Ano sabi sa Church of Laodicea? Due to their wealth and security, consider themselves to be doing well spiritually when they were destitute, cold, and different. Mayaman ang church ng Laodicea. At akala nila, ang yaman na meron sila, makakapag-save sa kanila. No. That's why po kung pupunta ka that time sa Church of Laodicea, maraming taong church. Punong-puno ang church. Pero pag pagpasok mo sa church na yun, lahat ng makikita mo parang mga zombie. Wala silang buhay. Kasi malayo sila sa Diyos. Tayong mga tao, kapag malayo tayo sa Diyos, para tayong mga zombie. Remember the things na nangyari? Ano? Yung video about sa light? Nung ginawa ng Diyos ang mga isda, nandun na ang tubig. Nung ginawa ng Diyos ang mga halaman, nandun na ang lupa. Nang ginawa ng Diyos ang tao, nandun ang Diyos. Kapag wala sa tubig ang isda, namamatay. Kapag wala sa lupa ang halaman, namamatay. Pag wala ang tao sa Diyos, patay. Remember what happened in the Garden of Eden? That moment, we died spiritually. That's why sa lupa sa Laodicea, maraming church, maraming program, maraming activities, pero patay. Kasi yung mga tao doon, wala na si Jesus sa kanilang ginagawa. Intro lang po yun. Hindi ba yung pinakano natin? So this morning po, let's see ano yung tinuturo when we say back to Bethel. As Jacob back to Bethel, ito yung una niyang naranasan. Sa verse 1, Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there,
and build an altar there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. Be attentive. Iba po ang attentive sa listening. Sa listening, nakikinig ka lang. But sa attentive, you caught the attention. Diba? May response ka sa narinig mo. So it's very attentive. But Jacob was just listening to God at that moment. Wala sa kanya yung pinapagawa ng Diyos. Wala siyang gustong gawin para sa Diyos. Sabi niya, Jacob quickly lost the sense of urgency about doing what God had commanded. Why? Mayaman siya. Remember when he was in Shechem, nung pinatay ni Reuben at ni Levi yung mga kalalakihan sa Shechem, kinuha nila lahat ng kayamanan ng Shechem. Lahat ng mga babae at bata at kanilang mga hari-harian at mga hayop. Walang sense ang ginagawa niya. Bakit ba pinapalik ng Diyos na to sa Bethel? Dito naman siya kayang magpuri sa kanya. Hindi niya nakikita yung lugar kung nasa niya ay punong-puno ng karahasan. Yung Shechem po is a place of ungodliness. Kung saan ang kanilang mga anak kapag hindi umuulan ay kaya nilang sacrifice sa Diyos-Diyosan. Bata, babae, susundugin para sa kanilang Diyos-Diyosan. Ungodliness. Walang matuwid, walang tama sa lugar ng Shechem. Hindi yun nakita ni Jacob. Kung tutuusin, si Jacob, kasama niyang namuhay ang kanyang ina at ama na si Isaac, nakita niya ang kabutihan ng Diyos at ang ginagawa ng kanyang pamilya. They lived in purity. They lived in the righteousness. But when Jacob ran away from his family, lahat ng ginawa na nakita niya sa kanyang pamilya, wala. Kabaligtaran ng kanyang ginagawa. During that time, he was with his parents. They lived in harmony, they lived in purity, they lived in righteousness. Nung malis siya, nandito sa Shechem, kabantaran. Hinayaan niya kanyang mga anak na mag-asawa ng mga makasalanan. Hinahayaan niya ang mga ito na gumawa ng hindi ka nais-nais. Pero narinig niya ang boses ng Diyos. Before siya pumunta sa land of Shechem, sa Canaan, na-receive na niya yung blessing ni Lord. Ang sabi ni Lord, I will bless you. Pagpapalay kita. Kaya nang pinagpala naman po talaga si Jacob. Pero ginamit niya sa mali. He thought that having material things can save him. And he was just listening to our God. It is attentive. Hindi nakuha ng atensyon. Wala siyang atensyon sa sinasabi ng Diyos. Hindi niya nakita kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay nung nakita niya si Esau. Diba? He prepared anything in order para ma-please si Esau. Pero anong nangyari? Dahil kumilos po ang Diyos sa buhay ni Esau. Pinatawad ni Esau ang kanyang kapatid. Pero si Jacob, namumuhay pa rin sa takot. Same sa atin mga Kristiyano. Tinanggap natin ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Pero madalas sa atin, namumuhay pa rin sa takot. Anong ibibigay sa akin ng bukas? What future lies? Hindi tayo makapag-get over, instead na maging tayong warrior, naging tayong warrior. Oh yes, narinig natin ang boses ni Lord sa buhay natin. But the thing is, do response.
Did God caught our attention when we listen to His Word? The question is, it's up to us how we respond. Next is, be aware. Sige po. Sabi po ng verse 2, so Jacob said to his household and to all who were with him, get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who had been with me wherever I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods they have and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem. Be aware. Sabi ko pa kanina, Jacob was living in a godless nation, Shechem. But he was not aware for the practices. At nakakatawa po dito, remember Rachel, his favorite wife? Nung umalis po si Rachel sa poder ni Laban, may ginawang kalokohan po si Rachel. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga Diyos-Diyosan na kanyang ama. Sinama po ni Rachel, yung mga Diyos-Diyosan. Ang nakakatawa pa dito, linakaw ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan na kanyang ama. Jacob was aware that their practices is not right. Yes, he was aware, pero wala siyang pakialam. Nasaan ang security ni Jacob? Sa material na bagay na meron siya. Sabi niya dito, Jacob was to return to the place of his beginnings, spiritual speaking, to dwell. While obviously the divine standard of holiness and purity in Sukkot and Shechem, Jacob was intent upon putting up impurity before coming into the presence of God. Jacob had to be aware of the presence of the foreign gods in his camp. Further, he seems to be content to do nothing about them until now. One reason why he had been Rachel's favorite, yun. Nung hindi na naalam ni Jacob ang kanyang gagawin. Remember what happened to Shechem? Di ba, pinatay po ng pinatay lahat nila yung mga kalalakihan. Hindi na naisip, yung mga pamilya po nito na taga Shechem na sa malapit sa Kanaan. Sa Kanaan po kasi, merong mga walong tribes na nandun. So yung mga ibang pamilya po ng taga Shechem, narinig nila na pinatay lahat ng mga kalakihan. At doon pa lang po nagising si Jacob. Natakot ulit si Jacob kasi lahat ng mga tribes na malapit sa kanya, lulusubin sila. At doon lang na-aware siya, yung palang ginagawa nila ay hindi tama. Remember mo sinabi sa mga asawa? Maglinis kayo, yung mga Diyos-Diyosan nyo, tanggalin nyo. Pero kasama nila yun. Nung umalis sila kay Laban, nung palang babalik sila sa Diyos, doon pa rin nila tinanggal. Sa ating buhay bilang Kristyano, alam naman natin may mga bagay tayong ginagawa na mali at hindi karapat-dapat sa Diyos. Ang tanong dito, anong ginagawa natin? Are we like Jacob? Kapag Sunday lang doon tayo maglilinis, tuwing Sunday lang doon tayo hihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Remember, Jacob did this. Nung palang pupunta siya sa Bethel, sa house of God, doon palang niya sinabi sa kanyang mga household na maglinis sila, tanggalin yung mga Diyos-Diyosan, yung mga hikaw, yung mga sinseng na dapat sa mga slaves, or dapat sa mga Diyos,
tinago nila sa lupa under a oak tree. Sa atin, when we come to the presence of the Lord, do we like Jacob? Maglinis muna? O iiwan mo na? O pagdating natin sa church, how response when we are in church? Dapat banal ako. Dapat malinis ako. O, iwan ko muna dito. O, kasalanan, dyan ka lang ha. Pagiging chismosa, dyan ka lang sa bahay. Huwag kang sasama sa church. Dyan ka lang. Doon po ginawa ni Jacob eh. Tinago nila yung kasalanan nila. Akala niya, hindi alam ng Diyos yun. Alam po ng Diyos yun. Sa atin, dinadala ba natin yung kasalanan sa paano ng ating Diyos o tinatago natin ito sa ating mga bahay? Are we aware that we are doing something wrong in the presence of the Lord? Or like Jacob, we're just hiding it? Ano yung motivation mo? Bakit ka nandito? To seek the Lord? To please the Lord? Or just a habit? Kasi per Sunday, kailangan ko nandun. Para hindi mo nabubuhin kung hindi ako mag-service. Pero pag uwi, bukod ulit yung tinagong kasalanan, continue to live. At alam niyo po, may kabayaran ang nangyari. Ang nangyari, ginagawa po nito ni Jacob. Yung kabayaran, ang nangyari sa kanyang buong pamilya. Basahin po natin buong verse 35 ng Genesis. Makita natin kung ano yung mga sakit na naranasan po sa buhay po ni Jacob. Because of hiding things, even they are aware, hindi pa nila masuko-suko ang lahat ito sa ating Panginoon. The reason? Ayaw niya. Ayaw niya na makita, maranasan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi nakita niya kung sa kanyang kalakasan lamang meron siya. Pero ang nangyari, kabantaran. Lahat ng mga tao malapit sa Kanaan, gusto silang lusubin. At dito po tayo pupunta sa pinakalas. Be a compliant. When Jacob compliant, nung sumunod po si Jacob sa utos ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Verse 5. Then they set out, and the terror of God fell on the towns all around them, so that no one pursued them. Nung sumunod po si Jacob, kumilos po ang ating Diyos. Anong ginawa niya? He sent terror. Purihin mo, isang household lamang ang buhay, ang kabuhan ni Jacob. Ang lulusob sa kanila siya ng community. Thousands. Pero dahil sumunod siya, ang Diyos ang kumilos. He sent terror in the land of Canaan. At natakot po ang mga tao at wala na pong naglakas loob para lumapit kay Jacob. Madalas mangyari ito sa ating buhay Kristiyano. Instead of maging compliant tayo sa Diyos, naging tayong complainant. Nagreklamo tayo. Lord, bakit naman ganito? Bakit naman ganyan? Pero naranasan ng kabutihan ng Lord. Pero nagreklamo pa rin tayo sa mga bagay na gusto niyang magawa sa mga buhay natin. Lumalapit lang tayo sa Diyos kapag hindi natin kaya. Hindi na natin kaya yung mga bagay-bagay sa atin. Kaya lalapit tayo. Pero rin po dahil sa kabutihan ng Lord,
Kaya naging tayo reklamador, ginagawa pa rin niya ang kanyang makakaya para liligtas po tayo. But the thing is, instead of we compliant tayo, ay hirapan ako. Instead na sundod tayo sa Diyos, naging tayo reklamador, everything that we do for God have a consequence. May consequence po lahat ng ginagawa natin. Ito man ay tama o hindi. Kapag gumawa tayo, sumunod tayo sa utos ng Diyos, ang consequence nito ano? Blessing. Kapag nagreklamo tayo, ano po yung nito consequence? Sakit, heartache, iyak. Pero sa atin, na nakaranas ng kabuti ng Diyos, anong ituturo natin sa ating mga anak o sa mga naging generation natin? Are we complain or we are compliant? Compliant? Complainant. Tagasunod? Tagareklamo. Sabi niya, in obedience to the command of God, Jacob finally returned to Bethel, and there he built an altar, calling the place El Bethel, for the God of Bethel had revealed himself there. Nor are we told that Jacob gave a tithe. Sabi niya. So as he promised years before, God did not remind him of his promise as he did of the commitment to return and build an altar. Ano ba yung natin? Di ba sabi ni Jacob, pupunta ako doon sa iyong sa bahay, doon sa Bethel, at ibibigay yung ikasampu ng lahat ng aking nakuha. Pero alam niyo po, when we make promises to our God, and then we forget, hindi ba po tayo i-remind ni Lord yung promise natin? Ano po gusto ni Lord? Yung obedience natin. Remember that Jacob made a promise that he will give the tenth of everything he had. Pero nakalimutan niya. Pero wala po ito sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung obedience natin. I remember, ito yung madalas sa mga Kristyano, Lord, pagagalingin mo ko, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Except kay Pastor Orly, kasi nakita po natin buong buhay niya ginagos Panginoon sa atin. May hilingi tayo sa Diyos, and we make promise, Lord, if you did this, I did this, I did that, and that. Pero nung binigyan ni Diyos yung mga prayer requests natin, saan tayo? God is not reminding us to the promise that we made. Kasi alam niyo po, it is a natural for man to break His promise. Natural yun daw sa tao na yung mga promises break niya. Pero ang Diyos, kapag nangako, gagawin niya. Sa ating buhay bilang Kristyano, nakita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Kailangan pa natin mangako o gumawa ng pangako o make promises sa ating Diyos para i-bless tayo. The answer is no. You and I are a living testimony of how faithful our God is. There are times, yung mga nais lang natin o yung tinatawag na wants, kaya gusto natin na may gawin tayo. Lord, para sa akin to, bigay mo na at gagawin ko ito. The truth is, just obey Him. All your needs will be met. And when you become faithful to Him, even that so-called wants, ibibigay ng Diyos. So instead of mag-complain ka, sumunod ka na lang sa Diyos. Alam niyo po, hindi tayo robot. That's why we have free will. But this free will is not a license to commit sin. This free will testify the goodness of God.
Di ba ba yung time free will? Gawin mo yung gusto mo. But the question is that everything that you're doing is for God, is for you. Jacob did everything for himself. Pero nung hindi na kanais-nais ang nangyari sa buhay niya, doon lang niya na-remember ang Diyos. Yung pangako niya sa Diyos, doon lang niya na-remember. Doon pa lang siya sumunod. Pero before siya sumunod sa kanyang buhay, maraming nangyari sa kanya. Nakapatay ang kanyang mga anak, nabuhay sa karaasan ang kanyang mga anak. Isang babae, kaisang babae anak niya, ginahasa, wala siyang pakialam. Gusto mo mga anak niya nag-away-away. Why? What happened to Joseph? Gusto ng iba, ibenta. Gusto ng iba, patayin. Meron bang ganun magkakapatid? That moment, because wala ang Diyos sa kanila, at hindi nagawa ni Jacob yung pagtuturo sa kanyang mga anak, yung buhay nila puno ng consequences. Pero tayo, bilang sa Kristyano, bilang sa mananampalataya na nakaranas ng kabuti ng Diyos, alam natin kung anong bibigay natin sa ating mga anak. Alam natin ano yung pagtuturo na bibigay natin sa kanila. Try and tested na, di ba? Hindi mo ba try and tested ang kabuti ng Diyos sa buhay po natin? Hindi ba? So this moment po, I challenge you. Kung hindi makapagsabi ng amen, if have you tried and tested the goodness of God, I challenge you. Tignan nyo sa buhay po ninyo, anong ginawa ng Diyos sa inyo. Nung tinanggap niyo siya, nung di niyo pa siya tinatanggap. Marami sa atin dito, sasabihin, paano yun? Pagkagising pa lang, Kristyano na ako. And one of that, isa po ako doon, pagkagising pa lang, Kristyano na ako. Pagkaintindi pa lang, Kristyano na ako. Pero yung personal relationship na tinatawag, na makikita mo, maranasan mo ang Diyos, kung sino at ano siya sa buhay mo, yun ang madalas nawala sa atin. Nakita lang natin na nandito yung nanay natin, tatay natin, o yung mga lola natin. Christian na ako. But no. Ang tinatawag natin, Christianity is relationship, relational. Kailangan ikaw mismo makaranas ng kabuti ng Diyos. Kasi kahit anong isiksik ng mga magulang natin sa atin na mabuti ang Diyos, kung ikaw hindi mo tinatanggap ang kabuti ng Diyos sa buhay mo, walang kwenta yun. Wala yun. It's just like what happened to Jacob. Alam niya na mabuti ang Diyos. From his grandfather Abraham to Isaac, alam niya mabuti ang Diyos. Pero siya hindi niya tanggap yan. Pero nung siya mismo ang nakaranas ng kabuti ng Diyos, 180 degree balik siya. Kaya po sa atin, challenge po natin ang mabuhay po natin. Lord, gusto kong maranasan ang kabutihan mo. Lord, gusto kong makita ang kabutihan mo sa buhay ko. I mean, ako po ay third generation ng aming pamilya. Nagsimula kami sa aming mga lola, tapos sa aming mga nanay, tapos kami. Yung kapatid ko, meron ng mga fourth generation. Pero ano po yung tinuturo namin sa pamangkin ko? Kay Atara, kahit pasaway siya, sabi ko, Tata, alam mo, hindi natin ito nakukuha dahil faithful tayo. Nakukuha natin ito, nararanasan natin ito, kasi mabuti ang Diyos na pinabibigyan natin. Sa kanyang murang isipan po, tinatanong namin sa kanya ang kabuti ng Diyos para sa kanyang paglaki, hindi po ito mawala. Remember sa Proverbs, train up the child in the way should go. When we grow up, and when we grow old, he will not depart from it. I remember po yung isang kwento ng isang magnanakaw. And I will end in this book. Yung isang kwento ng magnanakaw, ninakawan niya ang isang tahanan ng isang matandang babae. At doon, ang ginawa niya, tinali niya sa kamay at sa paa ang matanda sa upuan.
Ang pagkatali niya, doon kumilos po yung magnanakaw. Kinuha niya ang lahat ng mga mahalagang bagay. Pero po, alam niyo kung ginawa ng matanda, he sing a song of worship. As he sang the songs, yung magnanakaw, napahinto siya. Kasi, nung bata pala siya, may mga tao pumupunta sa mga tahanan upang maghatid ng mabuting salita. At doon, kahit bata sila, pinapa-out sila ng mga makalangin na awitin. At doon po, na-remind yung magnanakaw na yung mabuting Diyos, na mapagmahal na Diyos, na kayang unawain anuman yung nararanasan mo sa buhay. And that moment po, yung magnanakaw, he stopped doing that. Nag-stop po siya paggawa ng masama. At yung matandang babae na kanya ninakawan, siya ang naging dahilan upang ang taong ito ay magawin muli ng Panginoon at bumalik muli sa ating Panginoon. Ito yung kwento na may kwenta sa buhay natin bilang isang Kristyano. Na hindi lang tayo dapat na nakakaranas ng kabutihan. Remember po yung way back natin. And I do believe sa atin, ano man dinadaanas natin ngayon, kung may kinos po ang Diyos sa buhay natin, madalas hindi natin nakikita because we are too busy and occupied by our own things. Like what happened to Jacob. He listened to the word and yet he's not attentive of it. Tayo, pumupunta tayo sa Sunday, nakikinig tayo ng salita ng Panginoong Diyos, pero busy tayo and occupied tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga isipan. Hindi natin nakukuha yung message to Lord sa mga buhay natin. There times God corrected us. And that we are not aware. Or wala tayong, aware tayo, may ginagawa tayong mali, pero hindi natin ito iniisip. Or cheat, o ba mali. Aware tayo na may ginagawa tayong mga mali. Pero dahil wala tayong kakayahan at kapangyarihan upang ayusin yun, hindi natin magawa. Aware tayo na may mga kalokohan tayong ginagawa. Pero dahil tinatago natin ito sa Diyos at hindi natin ito sinusuko sa kanyang harapan, wala tayong authority, wala tayong power to overcome those things. And lastly, we are compliant. Or there are times, we are complainant. I repeat. Instead of compliant tayo, nagiging tayong complainant. Instead of sumunod tayo sa utos ng Diyos, nagiging tayong proklamator. Did you know that? Bakit po tayo tawag dito, communion? Sabi niya, I believe this precisely for the reason that our Lord has commanded the believer to frequently and systematically observe the ordinance of the Lord's table. To remind us na hinintay natin ang muling pagbabalik ng Diyos. So yung communion po is just not just a thing na ginagawa natin every first Sunday, but it is a reminder, it's a sacred, it's a holy ordinance kung saan we believe na muling babalik ang ating Diyos at wawakasan ang lahat ng paghihirap na dinadanas natin sa mundo ito. Right? At present, Satan is the king of this world. Satan is the king of this world. So lahat po na nakikita natin, gawa-gawa po yun ni Satanas. Chaos, death, corruption, lahat yan. Ang totoong dyan is, makikiisa ka ba doon sa mga ginagawa na o isa ka sa mga mag-stop nun. And as a church, this is our responsibility and this is our job to send a light to this fallen world. As we wait for the coming of our King, let us unite and ignite the fire of light sa buhay natin. Para hindi lang tayo ang nakakaranas ng mabuti ng Diyos, kundi yung mga tao nasa paligid natin makita at maranasan na may
buhay na Diyos sa mundong ito. Let's all stand. Lord, ibalik mo kami muli sa Bethel. Bring us back, Lord God, sa iyong tahanan, kung saan nakikita namin, naranasan namin ang kabutihan mo. Kung saan, O Lord, ang iyong tahanan ay isang source ng aming kalakasan. Kung saan, Panginoon, sa iyong tahanan, nakakita kami ng comfort. Kung saan, O Diyos, sa iyong tahanan, nakikita namin yung mali namin at tinutuwid mo kami doon, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, as we go back to Bethel, may we become more attentive, more aware, and more complacent, Lord God, or compliant sa buhay po namin. Upang, Lord God, makita at maranasan namin ang kabutihan sa buong buhay po namin. Salamat sa gagawin po sa amin sa umagang ito, Lord. Ikaw ang may taas, ikaw ang parangalan. At ang dinadala ng Panginoon ang aming communion. Lord, itama mo po ang aming mga puso. Humihingi po kami ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming nagawa, nasabi, na salita, o naisip ka mo, Panginoon, na may di karapat dapat sa iyo, Panginoon Jesus. Hugasan po, linis po kami ng banal ng dugo, Panginoon, upang kami karapat dapat na tumanggap ng iyong banal na hapunan. So, umagang ito, Lord God, ikaw ang kumilos sa amin. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagkalinga sa buhay po namin. Sa iyo lamang pagpuri, sa iyo lamang pagnas. Ito ang aming nais. Sa aming Jesus we pray. Amen. Tayo makaupo. Modern all po lahat ng ating communion ushers. Please, ibigay na po